Alright, so welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Okay, so tayo nagbabalik muli mga babayan at ngayon ay pag-usapan natin, no? Ito pong si Pangulong Bongbong Marcos ay nagsalita na po mga babayan. No, ano nga ba itong mga sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Ito po muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Okay, so ito, pag-usapan natin mga babayan, no? Ano nga ba itong naging statement o pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos mga babayan, no? Tungkol po dyan sa nangyari at naganap o ginawang rally, no? Na ito pong mga INC mga babayan. No, nagsalita na po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Okay, so ito po, no, yung kanya naging statement mga kababayan. Ang sabi po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ayan. President Marcos questioned whether it's necessary to stage a surprise rally, no, along the metropolis busiest thoroughfare simply to show support for a public official facing a plunder case. Aray ko. Ang sinasabi dito ng ating Pangulo, mga babayan, is necessary daw po ba, no, na magsagawa ng surprise rally sa isang lugar na kung saan pinaka-busy po, no? Marami pong dumadaan diyan, 'di ba, mga babayan? Yan po ay isa sa mga busiest route ng ating Metropolitan Manila, mga babayan. No, kailangan daw po bang gawin 'yon? No, na mag-rally doon ang iglesia with a surprise rally, mga babayan. In a way, nagtataka siya na dahil, sabi po dito, wait lang po Alright. Sabi niya, in a way, nagtataka siya na dahil masasampahan ng kaso, mga babayan, si Senator Rodante Marcoleta o nasasangkot sa isang kaso, si Senator Marcoleta, okay, ay kailangan ng maglungsad ng ganitong kalaking rally ang mga kapatiran. Okay? Ang ating iginagalang na kapatiran sa INC, in a way, the President is wondering that because Senator Marcoleta is facing charges, okay, so in English lang po yun, mga babayan. But still, ang Pangulo po ay naikinig, iginagalang sila. Ang tangi niya lamang hiling ay igalang nating lahat yung mga naapektuhan na dapat ay hindi naapektuhan. Okay? Okay, so ito po, no, ang panawagan lang din ng Pangulo, hindi lamang sa mga kababayan natin na naapektuhan, doon sa mga nagrarally. Ang pagrarally ay hindi po sagot para mawala at maabsuelto agad ang isang tao sa isang kaso. No? Hindi po sagot yung rally kasi kung gusto ninyong pigilan yung kaso dahil po sa pagrarally ninyo, nagkakamali po kayo. Hindi po mapipigilan ng pagrarally ninyo ang kaso ni Senator Marcoleta. Dahil nagsalita na rin po ang ombudsman, mga babayan. Okay? Sabi po dito pa, ang pag-absuelto ng isang tao ay sa korte. Hindi po ito madadaan sa rally, pero nakikinig naman ng Pangulo sa mga binabanggit ninyo na nais ng transparency, accountability, pagpapatupad ng batas, at yan po ang ginagawa ng Pangulo. 'Di ba? Sabi nga natin, mga babayan, no, kung hindi seryoso ang ating Pangulo, no, sa transparency, accountability at panagutin ang mga involved, no, dito po sa flood control anomaly na to, bakit pa po niya yan babanggitin? Diba? Minsan bulag kasi talaga ang mga tao, mga babayan. No, nabubulag sila doon sa mga fake news, nabubulag sila doon sa sinasabi, no, ng mga tao na naaapektuhan ng alin, mga babayan, ng investigasyon. Kahit naman tayo natatagalan 'di ba? Kahit naman tayo nagtataka 'di ba? Oo nga naman. Okay, so ilagay natin sa ganitong senaryo, mga babayan. Oo nga naman, no? Bakit nauna pa si Senator Marcoleta na makasuhan? Ganito po kasi, no, sa aking view,
No, sa aking pananaw, bakit po nauna si Senator Marcoleta? Dahil po yung flood control anomaly, mga kababayan, no, napakalawak po niyan. Napakarami pong investigasyon na kailangan pong gawin dyan. Whereas kung ito pong kay Senator Marcoleta kasi, mga kababayan, nandyan na po lahat ng ebidensya. No? At sa bibig niya po mismo nang galing lahat ng ebidensya na ginamit laban po sa kanya. Lahat po ng ebidensya, lahat ng pag-amin, galing po lahat yan sa bibig niya. Siya mismo nagsabi, siya mismo umamin, 'di ba? Doon sa isang interview niya. So mas madali po na i-file yung kaso. Yun po ay para po sa akin, no, sa perspective ko po. 'Di ba, mga kababayan? Kasi yung flood control anomaly na yan, mga kababayan, sinabi ng Pangulo, no, na imbestigahan, ipakulong ang mga dapat makulong. Nagkaroon ng investigasyon, mga kababayan. Pero kung titignan natin, yung investigasyon na ginagawa netong sila Senator Marcoleta, papunta po sa Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Hindi sa pinoprotektahan natin si President Bongbong Marcos, ha? Kasi kung talagang papunta sa kanya yung investigasyon, wala tayong magagawa. Pero obvious naman po lahat. 'Di ba? Pati yung mga malita boys, no, yung mga akusasyon, 'di ba? Lahat patungo sa kanya. Kumbaga, mga kababayan, no, ang ginagawa ng Pangulo natin is in-expose niya itong flood control anomalies sa DPWH na hindi ginawa nung panahon ni Rodrigo Duterte, na walang naging investigasyon, at yung nag-expose, mga kababayan, ay namatay na lang bigla. Alam ni Senator Marcoleta yan. Bakit nung time na yun hindi siya nag-imbestiga? Bakit nung time na yun hindi siya nag-ingay? Bakit? Yun yung tanong natin ngayon. Bakit nung panahon na si Digong nakaupo, hindi nag-ingay etong si Senator Marcoleta? Bakit ngayon sobrang ingay niya? Yun yung nakakapagtaka ron. Diba? Bakit ngayon sobrang ingay mo? Nung panahon na si Digong yung nagsalita, nung panahon na na-expose yung mga insertions na bilyon-bilyon sa panahon ni Duterte, hindi ka nag-ingay. Yun yung tanong natin. Bakit siya nanahimik nun? At bakit ngayon, tila nawala na, no, yung investigasyon na yun, na natabunan na? Kaya ba ang gusto nilang maging tawag dito, investigasyon ay hindi bababa sa panahon, no, na ang administrasyon ni Duterte? Ang gusto lang nilang imbestigahan is 2022 to 2025? Dahil ba merong ma-expose sa panahon ni Digong? Ha? Now it makes sense, mga babayan. No? Now it makes sense. Diba? Kung bakit gusto nila 2022 lang yung investigasyon ng flood control anomaly. Dahil meron palang flood control talaga noon na in-expose na hindi na naimbestigahan. Yung insertions na bilyones na hindi na naimbestigahan dahil panahon ni Duterte. Diba? Ngayon nakikita natin, no? Yung dahilan siguro kaya ayaw nila, no, na isama yung panahon ni Digong. Ang gusto lang nila is yung panahon, no, ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Baka nangyari kasi, mga babayan, alam nila na may maleta. Hinahayaan lang nila yon. No, hindi natin sinasabing wala. No? Hindi naman natin sinasabing wala eh. Kaya nagagalit yung mga DDS sa atin. Baka sinasabi nila, ang inano natin is walang maleta. Diba? Given, sabihin natin may maleta. Patunayan ninyo. Kasi kayo yung nagsabing may maleta eh. Diba? Kaya ang gusto ninyo, alam ninyo. Alam nga ni Sara Duterte. Diba? Alam nga ni Sara Duterte. Bakit in-expose niya, sinabi niya, bakit di niya pinaimbestigahan? Vice President siya. Diba? Nagsalita lang siya. So parang pattern.
na o sige, eto, i-expose ko. Pero wala nangyari. 'Di ba? O, nung in-expose si Pangulong Bongbong Marcos, ang nangyari, siya pa yung isinasabit, idinadawit. No? Because, nakikita ko rito, the main objective, mga babayan, is baliktarin yung kwento. No? Baliktarin natin yung kwento. Imbis na tayo yung ma-expose, isama natin lahat yung mga yan, idawit natin hanggang kay Pangulong Bongbong Marcos. O, ano po sabi ni Amy Marcos dito, mga babayan? Ang dami niya sinabi, siniraan pa yung Pangulo natin. Sarili niyang kapatid. O, eto. Amy, wow. Grabe, grabe, Mga kababayan, mga kapwa Pilipino. Pilit akong lumabol kasi hindi ko kayang hindi kayo samahan para isinaw sa buong mundo, we are one! Bakit kaya ito hindi no? Ba't kaya ito pinayagan yan? Na iglesia, hanapin natin mga babayan. Ang gobyerno, uwian ito. Wala daw uwian. Wala daw uwian mga babayan, pero kaninang maga wala na siya. Dapat pag sinabi niyang walang uwian, no, pag walang uwian, dyan lang kayo, walang aalis. No, samahan niyo yung mga nagrarally. 'Di ba? Kayo yung pinaglalaban yan mga yan tapos siniiwan nyo sa ere, sila yung nabibilad sa arawan, no, nauulanan, nagugutom. 'Di ba? Pawis, init, tinitiis tong mga yan. No, tapos kayo 'di ba? Sila gumagastos, bumibili ng pagkain nila. Tapos kayo masasarap yung pagkain ninyo. Natutulog kayo sa magagandang tulugan, naka-aircon. Tapos etong mga supporters ninyo, no? Etong mga supporters ninyo na nagrarally diyan, nakakaawa yung sitwasyon. Natulog sa kalsada. Yung iba kung may sasakyan, baka sa sasakyan natulog. 'Di ba? Yung iba, siguro dun sa bus natulog. Kung yung iba may mga dalang tent, sa tent natulog. 'Di ba? Nakakaawa naman sila. Samantalang kayo, no? Kayong mga nandiyan dyan na sinusuporta na itong mga to, ayun, ang sasarap ng tulog nyo. Sa mga sarili nyong bahay, mga naka-aircon kayo. 'Di ba? Ito, pakinggan muna natin kung ano ba yung mga sinabi dito ni Amy Marcos, mga babayan. Alright, tapos pag-usapan natin ha. Kasi ito, binalikan to ni no, durug to si Amy Marcos Lang ang gobyernong manhid. Gobyernong manhid daw. At walang pakialam sa hirap ng ating mga magsasaka. Nako, anong kinalaman naman yan, Amy, dyan sa rally na yan? Alam niyo yung mga ganyang politician, mga babayan, alam niyo yung strategy nila. Mulat naman na siguro kayo dyan, lalo na yung mga, kasi nakita ko sa analytics ko, no, may mga may edad na yung mga nanonood kadalasan, mga ages na sa 40. So alam niyo na, no, na yung pong ganitong style, yung gagamitin yung mga salita, yung mga magic word, sabi nga natin pagdating sa kampanya, kayong mga mahihirap. No? Mga magsasaka. Mga driver, 'di ba? Ganyan yung mga yan, bukang bibig ng mga yan. Tapos in the end, wala rin. 'Di ba? Kakalimutan na kayo, karamihan diyan kakalimutan na kayo pag nakapwesto na sila. Tuloy natin. Pakinggan nyo ang kung paano mga rag umiyak etong si Amy Marcos. Kung paano siraan yung ating gobyerno, yung ating administrasyon. Mangingisda, mga sektor na nagpapakain sa atin na halos walang makain. Gutom ang mga
pamilya. Naku naman. Wala Talaga naman. silang pakialam. Naku naman. Gobyernong tulog. Gobyerno talaga. Lasing sa kapangyarihan. Tulog ka naman. Sadyang pipiliin pa bumiyahe, makihalubilo sa Canada, sa mga dayuhan sa Amerika. Oh, kita mo? Parang gago lang, no? Amy, tanong ko sa'yo, ano bang gagawin ng Pangulo natin sa Canada? Anong gagawin ng Pangulo natin sa Canada? Ginagamit ni Amy Marcos yung pag-alis ng Pangulong Bongbong Marcos sa Pilipinas papuntang Canada. 'Di ba? Gagamitin niyang propaganda. Kasi, mga babayan, napakadali po no nalukuhin yung taong bayan. Lalo na't hindi ninyo alam, no, kung ano yung detalye na kung bakit aalis yung Pangulo natin sa Pilipinas at pupunta ng Canada. Gagamitin na propaganda ni Amy. Palalabasin na nagpapasarap yung Pangulo natin doon. Amy, knock-knock. Hindi ganon. No? Ginamit mo bang propaganda yung pag-alis ng Pangulo natin papuntang Canada? Oh. Hindi naman yung kagaya ni Sara Duterte na umaalis, pumupunta ng iba't ibang bansa para para magpakasarap. Tipunin yung mga DDS supporters at siraan yung gobyerno. I-meeting yung mga DDS supporters tapos siraan si Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Nananawagan na pabagsakin yung gobyerno, tanggalin si Pangulong Bongbong Marcos. Amy, eto, no? Kasi ang Pangulo natin, pupunta po ng Canada yon dahil magtatrabaho, maghahanap ng mga investor, no? Na mga tulong para dito sa ating bansa. Hindi po maglalakwatsa yung Pangulo natin doon, kagaya ng ginagawa ni Sara Duterte. Diba? Nagmo-monitor nga eh. Diba? Halos ayaw nga umalis eh. Diba? Kasi nga minomonitor kung ano yung nangyayari. Tapos sasabihin mo gano'n na mas gugustuhin pang pumunta ng Canada? Pakipag-usap sa mga sa mga foreigner. Anong gusto mong gawin? Yan yung problema sa kanila, mga babayan, no? Ito ang problema dito sa grupo na to nila Amy Marcos. Ito nyo sasabihin nila walang ginagawa yung gobyerno, no? Hindi kumikilos ang gobyerno. Kapag ang Pangulo hindi kumilos, sasabihin nila yan, diba, hindi gumagalaw, ganito, ganyan. Nagtatrabaho yung Pangulo natin, nahahanapan pa rin nila ng dahilan yan. Gagawin pa rin nilang propaganda yan. Sasabihin nila, umaalis yung presidente natin, iniiwanan tayo dito, pinababayaan tayo sa dami ng problema ng Pilipinas. Tragis na yan. Hindi mo alam saan kalalagay dito sa mga tao na to eh. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Kung ako Pangulo, magtatrabaho ba ako o hindi? Kasi kung magtrabaho ko, may nasasabi ka. Pag hindi ako nagtrabaho, may masasabi ka pa rin. Diba? O anong ginawa ng Pangulo natin? Bahala kayo sa buhay ninyo. Basta ako, magtatrabaho ko. Punta ako ng abroad, maghanap ako investor, maghanap ako ng tulong para makatulong dito sa bansa natin. Bahala kayo sa buhay ninyo. Diba? At bukas, pagising natin, mga babayan, presidente pa rin si Bongbong Marcos. Habang ang Pilipino ay nagdurusa sa kasulinang hindi abot kaya. Naku naman, bumaba na yung presyo. Amy, magbasa ka naman ng Kasalanan ba ni Pangulong Bongbong Marcos? Bakit tumaas yung presyo ng gasolina? Hindi naman niya kasalanan. Siya ba nagsabi magkagulo, maggera kayo dyan sa Hormuz? Gerahin ng Amerika, yung Iran? Hindi naman siya may sabi na magkagulo kayo dyan. Hindi naman niya sinabi na naggerahin ng Israel. Di ba? Muntangalan to si Amy eh. No? Pagkain ginintuan at napakahirap na buhay. Grabe. Wala silang pakialam. Wala daw pakialam. Kayo ang walang pakialam. No? Kasi mas inuuna ninyo yung mga pansariling interest ninyo.
Inuuna ninyo siraan yung gobyerno para makakuha ninyo yung pansariling interest ninyo. Magawa ninyo kung ano yung gusto ninyo. Alam niyo, isa sa mga gusto nila, yung manatili sila sa magagandang pwesto sa gobyerno. Mahawakan nila ang kapangyarihan, mahawakan nila ang Senado. Ganun yun. Diba? Malinaw, propaganda itong ginagawa ni Amy Marcos. Propaganda to, mga babayan. Malinaw po yan. Pagkat itong gobyerno ay bangag! Walang malay! Nagkukunwaring hindi nakikita ang 10 ton na ebidensya, ang dose-dose ng testigo, ang 18 higit pang mga Marines. Itong baha at flood control na lulunod sa ating lahat. Amy, bakit hindi mo sinita si Duterte nung panahon na sila yung may hawak ng, sila yung nag-expose ng flood control anomaly? Bakit nung time na yun, hindi mo siya sinita? Bakit hindi mo sinabi? O bakit hindi mo pinaimbestigahan yung flood control anomaly na yun? Amy, bakit? Manang Amy. No, bakit hindi mo sinita si Digong? Bakit hindi mo sinabi kay Duterte? Kay Digong, sinabi mo may flood control anomaly, sinabi mo may ano diyan, may anomalya diyan sa DPWH. Bakit hindi mo pinaimbestigahan? Bakit hindi mo sinabi yan kay Duterte? Ha? Amy, bakit hindi mo sinabi yan kay Duterte? Kay Digong. Noong time na binunyag yan, noong time na sila ang nakaupo sa pwesto, Amy Marcos, bakit hindi mo sinita? Bakit hindi mo sinabihan ng ganyan si Digong? Bakit nung in-expose ng kapatid mo na Pangulong Bongbong Marcos, galit na galit ka? Bakit? Sasabihin nyo walang ginagawa. Siya nga yun nag-expose eh. Kung hindi niya in-expose siya, malalaman ba ng taong bayan? Bibigyan ba ng attention yan? Ha? Si Digong nga, pinabayaan niya, siya na in-expose niya, tapos wala siyang ginawa eh. Si Pangulong Bongbong Marcos, in-expose niya, pinaimbestigahan, may nakasuhan, may nakulong. Ganun yun, Amy. Si Digong walang ginawa. No? In short, si Digong walang ginawa. Umupo lang. Bakit? Anong meron? Bakit wala siyang ginawa? Amy, bakit walang ginawa si Digong nung time na siya ang nag-expose niyan, ng flood control na yan? Bakit di mo siya tinanong? Wala silang pakialam. Kaya marami po sa inyo naging kasama ko ng ating kabataan at ang suot natin ay itong t-shirt. Ang sigaw natin noon pa, makialam! Makialam na po tayo! Makialam para sa kabataan, makialam para sa kinabukasan, makialam para maibalik ang katotohanan sa ating lipi. Hindi ba ginagawa yan? Na maibalik ang katarungan, ang hustisya, na hindi buktot at pinabaluktot ang batas at saligang batas. Grabe, no? Katarungan na pantay-pantay sa mahirap at mayaman. Okay, so yan mga babayan, no? Yan po yung mga pambabalahura ni Amy Marcos. No, yung mga paninira niya sa kapatid niya, sa administrasyon. No, Amy, sinasabi mo administrasyon, di ba kayo parte ng administrasyon? Hindi ka ba parte ng administrasyon? Di ba parte ka ng administrasyon dahil senador kayo? So pag sinabi mong administrasyon ng bangag, bangag din kayo. Parte kayo ng administrasyon eh. Di ba, Amy? Ganun kasimple yun. O, eto, sagot na Malacanang kay Amy Marcos, mga babayan. Okay, so shoutouts po sa lahat ng mga nandiyan dyan, no? Sa mga nanonood po sa atin. Maraming salamat sa inyong suporta.
paki-like naman po yung ating video, no? Paki-click po yung like button sa ibaba. Ito mga babayan, ito po kung paano dinurog etong si Amy Marcos, no? Suportahan nyo rin po itong isang channel natin mga babayan. Actually, ito po yung isang channel natin, no? Ito pong ayusin ko lang. Mavs Reaction TV. Ayan po, yung isang channel natin. Puntahan nyo rin po at isubscribe nyo rin mga babayan. Nandiyan dyan po sa ibaba yung link, no, ng channel po na yan. Maraming salamat po sa inyo. Subscribe nyo rin po mga babayan. Supportahan nyo rin po yung channel na yan. May mga video uploads po tayo dyan. Tsaka yung page po natin. Alright, so ito, pakinggan natin anong sinabi, no, ng palasyo sa mga banat po ni Amy Marcos. Dahil talagang dinurog po siya mga babayan. Alright, let's go. Yusek, ano po ang reaksyon ng Malacanang sa naging pahayag ni Senator Amy Marcos na ang administrasyon ay tulog at lasing sa kapangyarihan at tila nawawala na po yung focus ng administration sa mga mahahalagang issue? Namutawi kay Senator Amy Marcos ang mga salitang magpapaigting ng galit sa gobyerno. Ang paninira sa Pangulo at sa gobyerno ito. Nakakaawa. Nakakaawa ang mga obstructionist na tulad ng isang senadora. Nagre-rely, gumagamit ng fake news para makapanira lamang at para kalat ang mga ganitong klaseng maling impormasyon. Pero mas nakakaawa ang mga taong pumalakpak habang nakikinig kay Senator Amy Marcos dahil malamang hindi nila alam na ang mga sinasabi ni Senator Amy Marcos ay mga kwentong walang basihan. Nakakaawa dahil malamang ay hindi nila alam na sila ay ginagawa lamang mangmang. Nalaman din naman niya na lang umamin ang dating Pangulong Duterte sa paggamit ng illegal na droga. Pinaghandaan po natin talaga ito para maipakita natin kung sino ba talaga ang gumagamit ng illegal na droga sa panahon na siya ay Pangulo na. Pero sa mga pag-amin na ito ni dating Pangulong Duterte, tumahimik siya at wala siyang anumang pintas. Yusek, ano po ang reaksyon ng Malacanang sa naging pahayag ni Senator Amy Marcos na ang administrasyon ay tulog at lasing sa kapangyarihan at tila nawawala na po yung focus ng administration sa mga mahahalagang issue? Napanood po natin mismo, personal, ang nasabing pagsasalita at pagtatalumpati ni Senator Amy Marcos sa INC rally kagabi. At ito po ang komento ng PCO bilang kumakalaban at lumalaban sa fake news. Namutawi kay Senator Amy Marcos ang mga salitang magpapaigting ng galit sa gobyerno. Ang paninira sa Pangulo at sa gobyerno ito. Nakakaawa. Nakakaawa ang mga obstructionist na tulad ng isang senadora. Nagre-rely, gumagamit ng fake news para makapanira lamang at para kalat ang mga ganitong klaseng maling impormasyon. Pero mas nakakaawa ang mga taong pumalakpak habang nakikinig kay Senator Amy Marcos dahil malamang hindi nila alam na ang mga sinasabi ni Senator Amy Marcos ay mga kwentong walang basihan. Diba? Yun yung sinasabi natin mga kababayan. Walang kwenta yung mga sinasabi ni Amy Marcos. Nakakaawa dahil malamang ay hindi nila alam na sila ay ginagawa lamang mangmang. Diba? Nakakaawa kasi ginagawa silang mangmang ni Amy Marcos. Diba yung sabi ko kanina? Parang ganun yun. Na ginagawa silang mangmang at walang alam, no, netong si Amy Marcos. Kaya nakakaawa yung mga tao na yun. Kasi malamang sa malamang, marami po doon na hindi naman sila updated. Ganito kasi yan. Ang sistema kasi mga babayan, kapag ikaw galit sa gobyerno, galit kasi kay Pangulong Bongbong Marcos, bakit mo titignan yung mga achievements niya? Diba? Siyempre, ang titignan mo kung ano yung ikasisira niya. Diba? Kung ano yung ikasisira niya, yun ang hahanapin mo. At yun yung ginagawa ni Amy Marcos. Binabaliktad niya. Diba? Ang tawag doon, manipulation. Minamanipulate niya, no, yung magandang ginagawa ng Pangulo, imamanipulate niya yan, palalabasin niyang masama. Ganon.
No, ang ginagawa nitong si Senator Amy Marcos. Kaya ang hirap ng paniwalaan nitong grupo nila. Kasi more on manipulation ang kanilang ginagawa. Kung uobserbahan ninyo. No, ito observation ko lang mga babayan. Maniwala kayo sa akin o hindi. No, sinishare ko lang sa inyo kung ano yung instinct ko, kung ano yung observation ko. 'Di ba? Sinabi natin, na nadinig natin ang kanyang mga sinabi. Ang unang-una yung binanggit ay wala daw pakialam ang gobyernong ito. At may binanggit pa siya tungkol sa paggamit ng illegal na droga ang gobyernong ito. Pero ang tanong natin, ngayon ay napaka-sigasig ni Senator Amy Marcos na manira sa gobyerno. Samantalang 2019 siya ay senadora na. Tama. 2016 siya naman yata ay gobernador. At kilala naman niya ang dating Pangulong Duterte. Tama. Nalaman din naman niya na nang umamin ang dating Pangulong Duterte sa paggamit ng illegal na droga. At yun na nga. Pinaghandaan po natin talaga ito para maipakita natin kung sino ba talaga ang gumagamit ng illegal na droga sa panahon na siya ay Pangulo na. Yan Pangulo na siya. Duterte admits using MJ to keep him awake daw mga babayan. No, inamin niya yan. No? Inamin niya mga babayan. Duterte admits using MJ to keep him awake. Tapos, iaano ninyo si Pangulong Bongbong Marcos yung gumagamit? Bakit kaya ito? No, hindi nila sinisita nung panahon. No, na nandiyan nakaupo si Duterte, si Digong. Diba? Diba, mga babayan? May pag-amin, no? Oh. Paano nyo itatanggi yan? Andiyan yung ebidensya. May pag-amin na ginawa. Diba? Tapos babalik na rin ni Amy yung senaryo. Come on. Pero sa mga pag-amin na ito ni dating Pangulong Duterte, tumahimik siya at wala siyang anumang pintas. Maliban pa dyan, bakit natin sinasabi na walang basihan ang kanyang mga sinasabi? Dahil pinag-iigting niya ang galit sa mga farmers at mga mangingisda na mga kababayan natin at sinasabing walang tulong na pinapaabot ang gobyerno. Yan Hindi natin alam kung Senator Amy ay bulag, nagbubulag-bulagan o talagang pinipikit lamang niya ang mata niya sa katotohanan para magamit siya sa paninira sa gobyernong ito. Marami na po ang naipaabot na tulong ng ating gobyerno, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka at sa mga mangisda. Ilan lamang ito sa ibibigay ko sa inyo na mga ebidensya. June 30, 2026, 186 Pangasinan fisherfolk received livelihood grants. Bago lamang po ito. So nakakataka kung bakit hindi po yata updated si Senator Amy Marcos sa mga pangyayari, sa mga programa ng gobyerno. At April 12, 2026, PBBM strengthens support for farmers and fisherfolk. So ano po ang kanyang basihan sa pagsasabing hindi tumutulong ang gobyerno sa mga magsasaka? Kasi nga, ang target lang ni Amy is siraan yung gobyerno. Siraan yung administrasyon. 'Di ba? Kaya sabi ko nga sa inyo more on manipulation yung ginagawa niya. No, propaganda po. Okay? Yung sinasabi ko sa inyo na kahit gumagalaw yung Pangulo, sasabihin nila hindi. Kahit may tinutulong yung Pangulo, may programa ang Pangulo, no, para sa mga farmers, para sa mga fisherman, sasabihin nila walang ginagawa. 'Di ba? Ano ba naman malay ng mga tao diyan? No? Ano naman alam ng mga tao sa ginagawa ng gobyerno? 'Di ba? Hindi karamihan naman hindi naman tayo nag-aano diyan. Ang nakikinabang diyan is yung mga farmers at fisherman, yung mga fisherfolk. Hindi naman tayo yung binibigyan. 'Di ba? So paano natin malalaman 'yan kung hindi i-report? So ginagawang advantage 'yon. No? Nung mga taong gumagawa ng propaganda, yung gustong palabasin walang ginagawa ang gobyerno, pero ang totoo, mayroon. So kahit may ginagawa ang administrasyon, may ginagawa ang Pangulong Bongbong Marcos, palalabasin nilang walang ginagawa. 'Di ba?
para palabasin na masama yung Pangulo natin. Palabasin na walang ginagawa yung Pangulo natin. Ganun. Yun yung gusto nila mangyari. Kaya kawawa yung mga tao eh. No? Yung mga naniniwala sa kanila. 'Di ba? Sabi ni ni Yossi Claire, ginagawa kayong mangmang. Pero ang totoo, si Amy Marcos ang gumagawa sa inyong mangmang. Tuloy natin. At sa mga mangingisda natin. At ito pa po, June 12, 2026, PBB Food Assistance Program reaches 703 Camiguin farmers, fisher folk. So, hindi po ba mas nakakaawa ang mga taong nakikinig sa kanya? Dahil kung hindi magkakaroon ng pagsusuri ang mga nakikinig, ay talagang mananatili silang mangmang sa katotohanan. Diba? Yung sinasabi natin. Kung hindi kayo magre-research, kung hindi nila alam na may ganong programa yung Pangulo natin, na may ginagawang ganon yung Pangulo natin, hindi nila malalaman. Maniniwala sila kay Amy Marcos. Kagaya ng mga nagpalakpakan doon. Nagpalakpakan sila kasi naniwala sila na wala nang ginagawa yung administrasyon. Yun yung sinasabi natin, na wala silang gustong makita kundi yung kasiraan ng administrasyon. 'Di ba? Kaya nga nagpalakpakan sila eh. Kasi wow, kasiraan ng Pangulo 'yan. Kasiraan ng administrasyon 'yan. Palakpakan natin. 'Di ba? At meron pa po siyang nasabi patungkol sa nakukunwaring hindi nakikita ang sambuntung na ebidensya ang dose-dose ng testigo. Itong baha at flood control nalulunod sa ating lahat. 2019, naging senadora si Senator Amy Marcos. 2020, uulitin natin. Umamin si dating Pangulong Duterte na marami siyang ghost projects. 2018, nagsabi si Congressman Andaya na maraming flood control projects na hindi maayos. Nasaan siya? Nagpa-imbestiga pa siya. Yan yung sinasabi ko. Nasaan kayo nung inilabas yun? Anong ginawa ni Digong? Nagpa-imbestiga ba siya? Kung hindi nagpa-imbestiga si Digong, anong ginawa ni Amy? Anong ginawa ni Marcoleta? Sinita nyo ba? O hanggang dun lang kayo sa expose? Ganyan din ba yung galit ninyo kay Digong noong time na yon? No? Ganyan din ba yung pagsita ninyo noong time na yon? Parang hindi naman namin nakita. No, na yung galit ninyo ngayon, ganun yung galit nyo dati. Parang wala kayong galit dati kay Digong. Kahit na in-expose nyo na, no, kahit na expose na lahat-lahat, yung mga flood control anomalies na yan. Diba? Yun yung nakakapagtaka sa inyo. Pero nung Pangulong Bongbong Marcos na, pinaimbestigahan, may mga nakukulong na, ayun na, inaaway nyo na. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Mga babayan, no? Natatakot sila, kaya pilit nilang pinagtatakpan. Dito natin makikita kung sino talaga, no? Yung mga totoong tao na kinakabahan. No? Na baka may ma-expose. Baka mas lumawak pa. No? Kaya pilit nilang isasabit itong Pangulo natin para tapos na usapan. Para pag sumabit na yung Pangulo natin, na idawit na nila yung Pangulo natin dyan sa flood control na yan, naniwala yung sambayanan, naniwala yung taong bayan sa kasinungalingan nila, tapos na usapan. Kaso, hindi naniwala. Ayun ang problema nila. Kailangan nila ng isang malawakang brainwashing. No? Isang malawakang pagsisinungaling. Naagaya nung ginagawa nung nila Mike Defensor dyan sa 18 Marites na yan. Shoutout po na Mariano Sundoy. Maraming salamat sa iyong pagpasyal. So, ang nakalamang, bakit nung panahon kaya ni dating Pangulong Duterte, siya ay nanahimik? Diba? At ngayon lamang siya nag-ingay habang ang kanyang kapatid, si Pangulong Marcos Jr., ay masigasig na mapanagot ang dapat na mapanagot. Ang follow-up. May batayan ba o naniniwala po ba kayo na ito ay may bahid ng politika? Obviously, halatang halata. Alam naman natin kung sino ang kanyang ipinagtatanggol at sino ba ang nais niyang hindi na sana mailagay sa isang paglilitis. Follow-up question po, Ivy Reyes, Billionaire.
Hi, Yusek. Good afternoon. Yusek, you said so yourself that the senator's speech has grave impact against the government at NBI po yung in charge sa pag-hold accountable ng mga nagpapakalat ng fake news. But does Malacanang think it's high time for Senator Marcos to be held accountable for spreading disinformation? Hindi lang ito pagkakalat ng fake news, paghahasik nga ng puot sa ating mga kababayan. At ano ba ang nais nilang mangyari? Noon pa naman niya nais umalis sa posisyon ang Pangulo. Para, for what? Para iluklok ang kanyang kaibigan, ang Vice Presidente. Hindi lang ito simpleng paninira, hindi ito simpleng pagbibigay at pagkakalat ng fake news. Paghahasik ito ng puot. Hindi mag-uutos ang Pangulo na imbestigahan ng kanyang kapatid. Nasa authority na yan kung kinakailangang imbestigahan si Senator Amy Marcos. Hindi po tayo mag-uutos. Obligasyon po nila mag-imbestiga. At may reaction po ba ang Pangulo? Narinig po ba niya yung sinabi ng kapatid niya? Hindi ko pa nakausap ang Pangulo patungkol dyan, but definitely alam niya to dahil updated naman ang Pangulo sa mga nangyayari sa kapaligiran. Kaya nga ang aking sinabi, ito ang komento ng PCO bilang lumalaban sa fake news. Next Diba? question po, Tuesday New, DCW. Hi, Yusek. May mga kumakalat po sa social media. Kaya talagang pagka hindi ka natuto mag-research ngayon sa panahon ngayon, mga babayan, kasi ibang klase na rin, ibang level na rin yung pagkakalat ng fake news ngayon. Kung hindi ka matututo mag-research na maayos, madadali ka ng fake news eh. Maniniwala ka, mapapaniwala ka nila eh. Totoo yun, mga babayan. No? Sa galing po nilang gumawa ng fake news, madadali ka talaga. Mapapaniwala ka talaga sa pagkakalat nila ng fake news. Matindi. 'Di ba? Meron nga araw-araw nagpe-Facebook live, mga ganun. Alam niyo kung bakit? The strategy is very clear, no? Simple lang naman 'yan. No, kung ang kasinungalingan ay araw-araw mong i-feed sa mga tao, no, at yung kasinungalingan ay araw-araw mong sasabihin, yung kasinungalingan na yan, mga babayan, by and by, magiging totoo yan sa pandinig nila. Kasi lagi nila naririnig. At sa darating yung time na lahat ng sasabihin mo, kahit kasinungalingan yan, kung naniniwala na sila sa'yo at followers ka na nila, maniniwala na sila sa'yo. Kahit kasinungalingan na yung sinasabi mo. Ganun yun. 'Di ba? Kahit paninira na ng ibang tao yung sabihin mo, papabor pa rin sila sa'yo. Pupuriin ka pa rin nila. 'Di ba? Na nagbababala sa posibleng paglusob di umano ng mga nagpoprotesta sa Campo Aguinaldo, Campo Crame, kahit dito daw sa Malacanang. Hindi po ba ito cause for alarm sa ating pamahalaan o ni Pangulong Marcos, lalo pa paalis siya ngayon mamayang gabi? Ito po yung nakarating na. At kung ito man ay isang chismis, isang pananakot, hindi naman po ito isa sa baliwala lamang ng mga otoridad natin. Pero ang tanong, sino ba yung lulusob? Sino sa mga nagpoprotesta? Hindi naman po siguro. At ayaw naming paniwalaan na ang miyembro ng INC, no? Hindi namin paniniwalaan na miyembro ng INC ang siyang gagawa nito. Hindi. Dahil sabi nga natin, tinagalang natin ang integridad, ang liderato ng INC. Hindi naman siguro ang purpose ng kanilang protesta ay mag-destabilize. Hindi. Malabo Follow yung up lang po, INC dyan. may direktiba po ba si Presidente hinggil sa bagay na ito sa ating mga otoridad? Sapagkat may iba rin pong grupo na nanghihikayat sa publiko na magsagawa ng sarili nilang mga protesta to the point na nagpapahiwatig ng pag-aklas laban sa gobyerno. Hindi po ba ito nakikitaan ng Malacanang ng akto ng sedisyon? Kaya nga po sa ngayon, ang pakiusap po natin sa liderato ng INC, maging maingat din po sila at baka sila ay magamit ng ibang mga tao na ang naisin ay patalsikin ang Pangulo. Dahil alam natin na INC ay hindi yan ang hinihimok sa taong bayan. But matagal naman na po na may nagnanais patalsikin ang Pangulo sa gobyerno, sa posisyon. So, hindi to bago. So, handa naman po ang gobyerno para dyan.